Napakasakit, nakakapagod, o 'di ba? Yung grief is really draining. Yeah. Kung meron akong isang consistent na nararamdaman sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay, yun yung alam mo yung yung wala ka ng yung pagod na pagod, yung wala nang natira. Wala ka nang iiyak. Inilabas mo na. Yun. Ganon. Tuyong-tuyo ka na. Ganon. Oo, Tapos tama. meron ka minsan parang tatawa ka na din, maalala mo siya, biglang mamaya iiyak ka Iyak na ka na. naman. Grabe, di ba? Sino nakaka-relate, mga kapatid? Ako in a way nakaka-relate. Kasi yung pandemic, kwento ko lang pala, tatlo na very, very close to me and my mom passed on. Noong 2021, namatay si Tita Dita, panganay na ate ng nanay ko. Oh. The next year, 2022, just before my mom had dementia, namatay yung kanyang best friend since 18 years old pa lang siya. Oh. Co-teacher niya sa public school, si Ninang Lindy ko, ninang ko sa kasal, sa kaka-birthday ko. Namatay sa Seattle. Cancer. Hindi alam ng mami ko. Ayaw pa sabi ni Tita Lindy. daw? Kasi sabi niya, weak yung mami mo eh. Huwag na natin paalam kay mama mo. Alam lang niya, wala lang, may sakit pero hindi cancer. Until yung days na lang before she passed on, pinag-zoom namin si mama tsaka siya. Pero hindi pa rin nalaman ng mami ko na malapit na siyang And then finally, she passed on. Tapos, How did your mom take it? that time okay pa siya, pero masakit sa kanya. And sinisisi niya sarili niya and yung COVID, kung ba't di siya nakapunta ng Seattle to be there and take care of her best friend. Yung alagaan sa ospital sa last days. Kasi bawal ang biyahe, di ba? Senior na si mama. Bawal ang biyahe. Eto na, same year, 2022, July, namatay si Ate Karing, yung yaya ko, who took care of us from when I was 10 years old up to yung siya na nag-aalaga kay mama. So for 45 years, magkasama sila ni mama sa isang kwarto, tapos hanggang binigyan siya ni mama ng sariling kwarto niya, doon na siya sa tabi ng kwarto ni mama. She passed on. Si mama, that time, nung alam niya na mamamatay si Ate Karing, sinabihan siya ng kapatid ko, ma, naglalambing si Ate Karing ng palabok, bilan mo raw. Sige, order ng palabok. Ma, mukhang malapit na si Nanay Karing, puntahan mo na. Hindi niya pinuntahan. Sa kwarto. Ayaw niya makita sa last breath. Alam mo yun, ayaw niya. Yung namatay na finally si Ate Karing, sinisi niya yung sarili niya. Na hindi But siya pumunta. hindi ko pinagbigyan na ni-request ako ni Ate Karing na puntahan siya sa mga huling sandali niya. Hinaunt siya ng na hindi niya nakita yung last moment si Ate Karing. May naalala ko doon kasi yung mommy ko nung buhay pa siya, kahit yung burol ng dad ko, pati parents niya, hindi niya pinuntahan. Bakit? Kasi ayaw niya. Ayaw niya. Pero may hindi siya ganun ready. pala. May ganun Pero eh. ako hindi ko tama. matanggap na hindi. Hindi niya pinuntahan. Parang hello! Siguro gusto niya maalala na buhay. Buhay, walang sakit. Of course, Diba? but still, like, pero may ganyan pala. May ganyan, like, oo. diba, Exactly. Your like mom. my mom. Eto na, that was July 16, the day after Papu's birthday. August 22. August 22. Tama. 2022. Na-dementia na siya. So, na-trigger siya ng a lot of factors, especially the passing away of 3 people in her life. Ate niya, best friend niya, si Ate Karing. Parang one day, she-knock down lang niya yung sarili niya. Tulala lang siya. Parang yung na. Tapos na, spiral na siya to depression and then may dementia na siya. Grabe rin yung lockdown, no? Yung ibang Yun ang kakaiba. effect kay mama. Actually, ang dami nating topics nun, yung kids with screens, parents, marriages, etc. Pero hindi nga natin sobrang na-tackle yung effect sa seniors. Yan na nag-effect kay mama. Kaya up to na, alam mo, pag tinatanong mo si Tita Lindy, sabi niya, nasa shuttle. Kala niya buhay pa. Wala lang doon, parang iba na kasi may dementia. Kung ano yung sinasabi na utak niya na buhay pa si Tita Lindy, pag tinanong si Tita Dita, kumusta? Ayun, tagal na kami din nagkikita eh. Baka nasa bahay lang. Kala niya buhay pa rin. Ganon din si Ate Karing. Hindi na namin sinasabi na, ay, patay na, matagal na. Kasi baka ma-depress na naman. At least ay alala niya na buhay, masaya, matagal lang silang din nagkikita. Ganon. Correct. And yun nga, walang formula po kasi sa pagkalimot o pag-move on. Pero ano nga bang pwede natin gawin para kahit papaano maibsan naman yung bigat na nararamdaman. Buti na lang meron tayong expert. Correct. Mamo. Yes, meron tayong makakasamang psychologist via Zoom. Let's welcome Mr. Mike Pacifico from Mind Empire Psychological Services. Hello po, good morning. Good morning, MJ. Good morning, team. Hi! Thank you so much for joining us po. Buti may expert tayo dito para i-break down itong mga nararamdaman natin at pinag-uusapan natin. Pero, iba to ka na ba, Mamu, yung unang tanong? Yes, please. Ayan po, ano po ba yung grief o pagdadalamhati versus kalungkutan? Let's, just get down to basics. Good question kasi most people, minsan
ginagamit interchangeably. Pero clinically, magkaiba talaga yung definition ng kalungkutan or sadness over grief. I wanted to start dun sa kalungkutan. Kalungkutan or sadness, it's an emotion. It's a normal human experience, you know. Reaction natin to kapag may nangyaring hindi maganda sa atin, gaya ng pagkatalo, we've lost someone, also we've lost something, pagkabigo, no? Pagkawala. On the other hand, pagka binanggit yung salitang grief, it's also a reaction to loss, pero mas complex and mas overall yung experience dahil hindi na lang siya emosyon eh. May kasama rin tong mga cognitive, behavioral, and even physical responses. So kung sisimplihan lang natin, sadness is an emotion, pero yung grief, sa loob ng grief, we feel different emotions. Not only sadness, hindi lang siya sadness. We can also feel anger, we can also feel yung yearning dun sa tao, and sometimes numbness. Wala tayong maramdaman. Yun nga, yung numbness na yun, ano yun, hanggang kailan dapat na, Nararamdaman. di ba? Yung May hangganan ba? Yun. Yung iba kasi parang, kasi yung father-in-law ko passed on last year, January. They've been together ng mother-in-law ko more than 60 years. Wow. And yeah, like day in, day out, partners, they retired together in Bicol, 'di ba? Living life together na sila lang. And then until now, ayaw niya umalis every day. 1 year na mahigit, 'di ba? Tas parang yun nga, parang ayaw niya umalis doon. Everyday binibisita pa rin niya. And we don't know, and she's 80 plus. We don't know how to support. Of course, we're doing the best we can to talk to her, break down her feelings, etc. But iba rin yung generation nila, di ba? Iba. So, yung mga ganun ba? Kamusta yon, Doc? Anong klaseng support ba kailangan ng ganun? Ng ganung klaseng loss? Oo, yung couple who loved each other for many Lovebirds! Lovebirds sa 60 years and then someone has to go first, di ba? Eh, paano yun? Paano na yung Tapos mother-in-law nurse mo? yung inalagaan niya. Oo. Ganun, pag gusto niya siya nag-aalaga, kahit mahina na rin siya. Kaya di ba, sabi nila, yung iba sumusunod na agad. Parang they will themselves to die already para sumunod na Pero sila hindi, sa pero si mama, asawa. yung mom ni Oscar, sobrang lakas namamalengke And then, pa. Okay siya. Nagpa-plants pa, pero talagang ayaw niya umalis ng Bicol. Dahil lang kasi yung punto, nilalakad niya everyday. Oh, yun. Okay Yun lang yung yun. exercise. Tama. So, Doc, going back, ano ba yung tanong natin kay Oo Doc? nga, hindi. Yung mga ganito klase, how do you support ganyan, yung mga taong ganong klase yung grief sa paligid mo? Siguro mas mahalagang matutunan muna natin na yung grief kasi, it's a journey. May mga stages kasi to. So, hindi siya automatic na, wala ring perfect na formula how we can, walang magic when it comes to grief. Wala namang isang medication we can take and, in a wink of an eye, mawawala yung grief natin. But it's important for us to learn na yung grief, it comes with 5 stages usually. Yung DABDA, clinically, it's an acronym. It most of the time starts with denial. Minsan yung tao ay under impression na hindi totoo to, parang panaginip lang yung nangyari, no? And then following that denial, the person also may feel angry dun sa sitwasyon. Bakit ganito yung nangyari? Hindi fair yung buhay, no? Hindi fair yung sitwasyon. And then if you notice also, yung mga naggi-grief, napupunta rin sila sa stage where there is a bargaining, kung saan may mga what if na kung ginawa ko ba to dati, baka things could have been different. Kung sana nung nabubuhay pa siya, ginawa ko to, baka I'm in a better position now. So that stage is very difficult, no? And after you go through that stage, doon na natin makikita yung depression. And yes, yung grief usually comes with depression, no? Nawawalan ng gana yung tao kumain, nahihirapang matulog, nagkakaroon din ng thoughts na parang walang saysay na yung buhay.
until they reach yung point na accepted na. Sakit man, pero kailangang matutunan mabuhay na wala na yung tao. It's also, I also want to emphasize na yung mga stage na binanggit natin ay hindi naman siya automatic na dapat sunod-sunod dun sa tao. Minsan, yung iba nauuna yung galit, bago yung denial, yung iba naman denial muna, bago yung bargaining, no? Iba-iba sa tao. Pero ang challenge kasi sa atin ngayon is paano ba tayo magdi-deal, especially with special population like the elder at saka yung mga children. I think we have also, sa mga elderly support, meron tayong mga available. It starts with the family, no? Nag-uumpisa talaga yun sa family. Kailangan mapaintindi muna sa ating mga, for example, sa ating mga nanay, sa tatay, sa ating mga lola, sa ating mga lolo, na yung tao has already passed away. No? Kailangan mag-start muna in acknowledgement. Kasi ganun naman ang problema eh. We cannot provide solutions to problem we know nothing about. So, kailangan may acknowledgement doon sa tao so that mas madali natin siyang mabigyan ng support. And yung acknowledgement usually comes from the assistance of family members. Ayun. Pero paano mga bata, Doc? Mahirap, no? Pag bata. Oo. Tapos, may namatay na mahal sa buhay, sa mura nilang edad. Paano natin yung tamang pagpapaliwanag sa kanila ng konsepto ng kamatayan? Na talagang dumarating naman sa ating lahat. Lahat naman mamamatay. Pero para sa bata, let's say 7 years old, Yeah. below. Sa mga bata, kailangan maging number one, maging totoo tayo, tsaka maging mahinahon tayo. Kailangan gumamit tayo ng mga salita na maiintindihan nila. Halimbawa, si Lola napagod na yung katawan, huminto na yung pagtibok ng puso, kaya hindi na siya babalik. Pero nandyan pa rin siya. No? Nandyan pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Mahalaga, MJ and Teen, this is something I want to emphasize. Mahalaga iwasan natin yung mga salita na natutulog lang sila. I think it's one of Yes. the Oo misconceptions, nga. no? Oo. Sa mga, sa atin, sa Filipino context, natutulog lang sila, umalis lang sila. Totoo Because that can cause confusion to children. Kasi they could expect pwede silang mag-expect Correct. na dahil natutulog lang si Lola, babalik din siya one day. Alam mo yun, that would cause confusion. That's true. So, I agree with that. May malita ko, So, laging hindi narinig ko sa Diba? matatanda. Oo. Natutulog lang, pero nandun sa loob ng kabang, Oo. natutulog. Pero as I grew up, nalaman ko na joke Patay lang pala na yun. siya. Patay naman pala. Patay na siya, friend. Alam mo Patay yun. na. Ayun. So, mas magandang sabihin na yes. She passed on. She passed on. Nandun na siya sa heaven with Papa Jesus. Pwede ba yung ganon? Kasama na siya ni Yeah, Papa Jesus sa heaven. Angel na siya. Pwede yung ganon. Pwede yun. Ang goal naman natin is hindi itago yung katotohanan. Pero para iparamdam dun sa bata na normal malungkot at Actually, ligtas magtanong. Actually, alam ko 5 years old pala yung anak ko. Pero minsan kasi sinasabi ko sa kanya, we won't be here forever. You have to be equipped. You have to be independent. Oh, ano reaction ni Erin? 5 years old pa lang siya. Wala, nakatitig lang sa akin. What are you talking about? Yeah, pero di sinasabi ko, pero nakita din naman niya, dinala ko siya dun sa, sa wake ng lolo niya para makita niya na he passed on. Yeah. Kumbaga, he's resting now, Yeah. eternally. And that's what will happen to us. Life, it's not forever. Yeah. Tama 'Di ba? naman. Parang bata pa lang, inuulit-ulit ko na sa kanya yon para ready siya. Yeah. Of course, he'll never be ready. Kahit Oo. nasabihin mo yan, 'di ba? It hurts. Oo, totoo. Right? You'll Totoo. never be ready, Yeah. but it will happen. Oo. So, the sooner na yun nga, 'di ba? Hinaharap mo yung realidad na yan. 'Di ba? Kahit napakasakit kasi you'll still get blinded, 'di ba? When that comes, yung pang of grief na yan, yung iyak, grabe sakit, 'di ba? At least nasabi na sa'yo na mangyayari yan na-warn ka na Yeah. na that is gonna happen to you. Yeah. So, Doc, yung sinasabi Oo. mo, totoo ba na sabi nila, you can never really move on from the passing of a loved one? You just have to manage your feelings kapag dumating yung sinasabi, yung mga pangs, yung pangs of grief. Pain. Totoo ba yun, Doc? Usually kasi minsan mali din yung idea ng tao sa pag-move on, no? Most of the misconceptions ng Filipino culture sa pag-move on is yung
kalimutan. Kalimutan yung nangyari, kalimutan yung mga masasamang alaala. Pero kasi yung pag-move forward and pag-move forward, hindi lang siya ganun sa grief. Ang moving forward sa grief is hindi pagkalimot, pero pagbibigay ng ibang muka dun sa pagmamahal mo, dun sa taong nawala sa'yo. No, it can be through yung sineselebrate natin yung mga bagay na gusto niya before, o kaya yung mga will niya before, we can continue doing that, no. It's a different phase, no, nung pagmamahal natin sa kanila, pero hindi kinakailangan kalimutan yung mga nangyari or kalimutan yung masasakit na nangyari during the times na nawala siya. Ayun. Paano to, Doc, yung walang timeline, no? Kumbaga, Wala, ano ba, 10 oo. years na, ano ka pa rin, hindi mo dapat gaganunin ng isang taong nag-grief pa rin, di ba? Paminsan-minsan. Doc, may mga manifestation ba ito sa physical health ng isang tao? And pag meron, kailan dapat lumapit for professional help? Meron, no? Common na to kasi itong mga pag nasa grieving process ka, usually yung katawan natin stress, no? Hindi tayo makatulog, mga common symptoms yan, hindi makatulog, hindi tayo makakain, hirap tayo mag-interact with other people, no? Minsan laging masakit yung ulo natin. Pag nararanasan na yung itong mga simptoma na to, kinakailangan mag-ask na tayo ng professional help para maiwasan natin yung negative progression ng symptoms, no. And isa rin, MJ Teen, sa ngayon meron tayong condition kasi na tinatawag na related dun sa grief, no. Hindi na lang siya grief as a process. Meron tayong prolonged grief disorder na tinatawag, no. It's a clinical condition kung saan kahit lumipas na yung sobrang tagal na panahon or ilang buwan, ilang taon, yung tao nahihirapan pa rin siyang maka-adjust sa araw-araw. Di makapagtrabaho, laging ang thoughts niya tungkol dun sa tao, di makatulog, hindi makakain. So pagka ganun yung nararanasan ng isang tao, na-reach niya na yung threshold that yung grief niya naging condition na siya, naging disorder. And that's also the time na kinakailangan mag-ask tayo ng professional help. So, kailangan na ng gamutan, Doc? Kailangan may inumin ng mga gamot? Not necessarily may inumin na medication. Although medication can help yung other symptoms, no? Pero kailangan i-process yung grief. Matutulungan tayong i-process to with the help of the professionals. And Doc, gaano kahalaga yung magkaroon ng support system? Oo. And paano kung wala ito? Di ba may mga ganun tao yung walang Correct. support system Paano yun, Doc? Exactly. Ang support system, it's not only necessary, it's essential. No, kinakailangan to when you're grieving. Kasi pag may support system ka, may makikinig sa'yo Sometimes hindi kailangan ng medication, hindi kailangan ng mga techniques to move forward. Kailangan lang ng ears who will listen to our stories. Para ma-feel natin that we are not alone in our journey. Yeah. So it's very important. No? Pagka naman yung mga tao talagang unfortunately walang immediate na support system, pwede tayong kumonek sa mga tao na kaibigan natin, pwede tayong kumausap ng kapitbahay, sumali sa mga community. No, ngayon actually ang daming mga online support groups sa mga taong nagigrieve. So that can also be a very effective way to, deal with the grieving process because it's really difficult, no? It's normal for us pero hindi mo ma-describe yung feeling ng grief hanggat hindi mo siya nararamdaman Pagdaanan. yourself. Yeah. Yeah. Ganda. Grabe. Parang ikaw, did you ever, dumating ba sa point na, you had to ask for professional help? Or dahil mas strong yung support group mo kayo, magkakapatid, kinaya? Naging challenging din kasi yung buhay namin So, nung time na yon parang it's either you sink or swim. And we chose to swim. So, and we were honest. Kahit na yung, alam mo yun, di ba yung sa magkakapatid, ba't di mo siya kinausap? Kung ganun siya. Dinidiretso ko yung mga well, sorry, pero I'm that friend. I'm that sister. I'm that, I won't sugarcoat it. Kakamustahin kita and sasabihin ko kung ano yun ang nangyayari sa'yo. Yeah. Diba na parang, wag na tayo maglokohan pa. This is what's happening. Let's break it down. Parang ganon. So, thank you na hindi naman namin kinailangan. But of course, yung mga ganitong klaseng
professional conversations with experts are always Yeah. welcome. We were Yeah. also blessed to have that, close friends in our lives to talk about it. And whenever, yun nga, a good friend na ganun would, ask us, we would be openly saying, yeah, this is how I'm feeling right now. This is what's happening. Yun. Yan, Yun. Doc, Hindi lang nag-share kami nagiging overly dramatic about it. Because Yeah. ang daming ganap, may flood control pa. Di ba? Like, hindi ko pa rin nakakalimutan siya. Parang ang dami pa, naman. tumataas yung presyo ng mga... So parang kasabay ng lahat ng ito, na-realize ko ang dami pang kailangang gawin. Yeah. Diba? Ako naman, Doc, share ko lang, nung 2010, nung namatay yung father-in-law ko, traumatic kasi, nadulas siya, nabagok yung ulo, kaso meron siyang blood thinner, kaya hindi siya pwedeng brain surgery kasi yung blood niya hindi nagka-clot. Kasi nga, umiinom siyang blood thinner. So, syempre, si Mami Sena, natatakot kami. Anong mangyayari dahil nga wala na si Daddy Romy. Ano yung nakatulong kay Mami Sena? Kasi kakapanganak ko pa lang nun sa bunso ko, si Neo. Nakatulong na may apo siya na toddler, cute na cute, Thank you, lumalaki. Jesus, oh. Kaya sobra siyang clingy kay Neo. Alam mo yun? Doting grandma. Alam mo yun, lola, sa kanyang apo. Ang laki ng naitulong na meron siyang apo na lumalaki, na doon nabaling yung attention ni Mami Sena. Kaya ngayon, kahit 15 na si Neo, feeling niya, baby pa din. Kasi nandun yung attention ni Mami Sena. I love you, Mami Sena. So, yan yung way of coping. Mother-in-law mo naman, way of coping, buwibisita sa puntod Araw-araw. araw-araw. Nagpa-plant, di ba? Yes, Naghahalaman. plantita. Yung naging plantita. Oo, tapos nag-market. Yan, namamalengke. Nag-exercise. Oo. Good yan, good. Ayun, share lang namin, Doc. Healthy outlet. Healthy outlet. True. Ayan, Doc, baka naman, meron kayong gustong, Oo, i-promote, Yes. sabihin, saan ba pwedeng dumulog na services ninyo? Dahil, guys, yung kinikwento namin ni Mamutin, tayo lang yun, di ba? Na hindi, but be open to professional help. Napakahalaga po niyan. Especially if you don't have anyone na, alam mo yon, parang who's sane enough to tell you what's happening around you. We need people, of course, like Mr. Pacifico right here, an expert, a psychologist, to break it down for us. Saan po kayo pwedeng ma-reach? We also provide yung mga free mental health services at Wow. Mind Empire, psychological services. Kung sakali na you have time, you can reach out to us. Kasi we understand ngayon, lalo na very timely, ang daming mga natural disasters, biglaan, kabi-kabila yung mga, di ba, typhoon, earthquakes. Pagka ganyan, very traumatic, biglaan yung pagkamatay halimbawa ng mahal natin sa buhay. So yung walang paghahanda, 'di ba? Mahihirapan tayo lalo sa grief. If you need help, you can reach out to us. We can help you journey with your grieving process. Ano po And, Facebook nyo, Doc? Mind Empire Psychological Services po. They can reach out to us. Sa Facebook yun po, Mind Empire Psychological Services. Services. You give free, no? Yes. Tama po. Free sessions, free consultation. I love Right. that. Thank we, you po, Doc. we have the weekend free sessions po for them. Uy, thank you so much. Galing, Doc. laking tulong nun. I-avail libre. na po natin yan, mga kapatid. Yeah. Maraming salamat Thank you po. po, Thank you Doc. so much. Thank you. Thank you, MJ Teen.